Magandang oras mga kaabang. Sa KNDK Kwento ng Buhay Ko ay meron tayong binasang kwentong napakahaba sapagkat napakarami niyang characters. Ang kwentong yon ang nag-udyok kay Lucas, ang may-ari ng kwentong ito, na isulat din yung kanyang kwento sapagkat apektado siya. Parang bahagi siya ng kwentong yon. Pakinggan ang kwento ni Lucas at mamaya malalaman niyo kung kaninong kwento yung nasa KNDK. Pakinggan niya ang kanyang kwento dito sa DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kaabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, pandemic time pa nung mag-subscribe ako sa channel mo dahil sa isang kwentong napakinggan ko sa ibang channel pero ikaw ang nagbasa. Mula noon kapag may pagkakataon ay nakikinig ako, pero hindi ganon kadalas dahil ako ay abala sa maraming bagay. Kaya lang kamakailan ay may napakinggan akong kwento na siyang nag-udyok para isulat ko na din itong kwento ko. Nataon din na ngayon lang ako pansamantalang natigil sa pagtatrabaho. Halos maghapon lang ako ngayon dito sa apartment at ngayong 4 weeks na ang naggamit ko sa aking 10 weeks leave with pay ay madalas na akong bakante. Perfect timing talaga ngayon Kuya Bono para ma-share ko din sa inyo itong simpleng kwento ng buhay ko. Year 2011 ay 24 years old ako. 3 taon ng tambay matapos makagraduate ng kursong hindi ko gusto, Business Management. Tatay namin ang pumili nun. Gaya din ng iba kong kapatid na walang kakayahang pag-aralin ng mga sarili nila, napilitang sundin ang utos ng aming ama. Aming ama kako dahil marami kaming anak ng tatay namin. Hulaan niyo kung ilan. Sirit na 14. 14. Oo, 14 kami pero magkakaiba kami ng nanay. 5 babae ang naanakan ni tatay, 1 urig at 4 na kabit. Yung urig ang kasama niya dyan sa Valencia dito sa Espanya. Mayroon siyang 4 na anak doon. Yung 4 niyang kabit, kabilang ang mama ko ay nandyan lang sa Pilipinas. Nueva Vizcaya, Marikina, Albay at Cavite. Kami ang taga Cavite. 2 kami ni Billy na anak niya kay mama. 2 din ang anak ni Tita Mona sa Solano, Nueva Vizcaya. Yung kabit ni Papa sa Marikina at Albay may 3 anak. Suma total, 14 kaming lahat. Namit ko ng lahat ng mga kapatid ko sa ama na nandyan sa Pilipinas at 2 ding anak ni tatay na taga dito sa Spain. Pero hindi ko sila naging ka-close lahat. 2 lang ang naging ka-close ko, sina Moro at Rogie na taga Nueva Vizcaya. Sila ang mga anak ni Tita Mona. Si Tita Mona ang huling babaeng kinabit ni tatay kaya youngest sa lahat ng anak niya ay si Rogie. Babae si Rogie, Kuya Bono. Rogie Lisa ang pangalan niya. Pinag-combine yun ang pangalan ng mama niya, Mona Lisa at Rogelio na pangalan ng aming ama. Si Moro din, hango din sa Mona Lisa at Rogelio ang pangalan niya. Pang-4 si mama na kinabit ni tatay, pero halos sabay daw sila ni Tita Mona kasi that time ay nagta-transition si tatay sa paglipat sa Nueva Vizcaya bilang branch manager from their branch in Bacoor, na siya naman naming birthplace ng kapatid kong si Billy.
Kaya si Moro naman ay mas bata lang sa akin ng 1 taon. Si Mama Kuyabono ay sobrang naging dependent kay tatay while nakikipagsabayan siya sa pasosyalan sa ibang asawa ni tatay, maliban kay Tita Mona. Si Tita Mona kasi walang pake sa ibang kabit ni tatay. Si Tita Mona ang pinakahuling kabit pero siya naman ang kauna-unahang humiwalay kay tatay. Noong high school na si Moro, nakipaghiwalay si Tita Mona kay tatay at nag-asawa na ito ng isang magsasaka, si Tito Nando. Hindi rin naghabol si Tita Mona ng sustento para sa mga anak niya pero may prinsipyo naman kahit papano si tatay. Nagsustento pa rin siya kina Moro at Rogie. Yung 40K monthly lang ni Tita Mona ang nawala. Pareho sina Mama at Tita Mona nang natatanggap buwan-buwan dati kasi pareho silang 2 lang ang anak. Yung 2 kabit, yung taga Marikina at Albay ay tig 50K ang monthly allowance nila ayon kay Mama. Kung ari-arian ang pagbabasihan, hindi mo masasabing mayaman ang tatay namin. Yung bahay niya sa Valenzuela City ay minana lang niya sa magulang niya. Malaki pero hindi maganda. Mayroon siyang kumpanya sa Taguig at mayroon siyang malawak na agricultural land sa Nueva Vizcaya. Pero ang pinagmumulan talaga ng pera niya ay ang trabaho at mga negosyo nila dito sa Espanya. Noong 24 years old na ako taong 2011, kasabay ng 60th birthday ng tatay namin ay nagkaroon ng meeting ang mga anak at asawa niya dyan sa Pilipinas. Noon ko na-meet ang mga kapatid ko sa ama at mga kabit ni tatay. Si Rogie noon na pinakabatang anak ni tatay ay magto-21 na at tapos na rin ng kolehiyo. Ginanap ang meeting namin sa conference room sa kanyang kumpanya sa Taguig. Ang meeting na yon ay pre-decide ni Marufa, ang kaibigan at katiwalan ng tatay namin sa kanyang mga external affairs. Mayroon kasing ibang CEO ang kumpanya. Si Marufa ay isang matandang bakla. Madalas ko siya makita noon, dumadalaw siya sa bahay, kinakausap si Mama. Masagwa ang kanyang itsura pero hindi ko sukot akalain na may kapangyarihan palang ibinigay sa kanya ang aming ama. Ang meeting na yun ay tungkol sa pagkakahintuna ng buwan ng sustento sa mga kabit. Pero pagbibigay naman ng mana sa mga anak. Kaya lang bago ibigay ang mga mana ay dadaan muna sa mga pagsubok. 2 lang naman. 2 pagsubok lang naman. Una, magtatrabaho sa kumpanya. Pangalawa, magtatrabaho sa farm sa Nueva Vizcaya. 4 months ang itatagal ng pagsubok na yon. 2 months sa kumpanya, 2 months sa Vizcaya. Kami ang pipili kung saan ang una naming sasabakan. At sa aming mga performance, si Marufa ang huhusga at si Tatay Julian nakatiwala sa farm sa Nueva Vizcaya. Wala si Tita Mona sa conference kasi that time ay mag-asawa na sila ni Tito Nando. Sina Moro at Rogie lang ang dumalo at kaagad kasi ay nakaklose ko silang dalawa, dahilan para piliin kong unahin ang pagtatrabaho sa bukid kasi nga taga roon sila. Si Bart, panganay na anak ni tatay sa kabit niya sa Albay, ay isa ng ganap na pulis noon. Matapang siyang nag-object tungkol sa challenge na yon. Sinabi niyang imposibleng magampanan niya ang mga yon kasi may trabaho na siya. Napakasimple ng sagot ni Marufa. Eh di wala kang mana. Nagsagutan sila. Hindi natinag si Marufa.
Ang sabi lang niya, kung gusto mo umapela, Bart, pumunta ka sa Espanya. Kausapin mo ang tatay mo dahil ako, napakasimple ng direktiba. No training, no mana. Wala kasi kaming communication diretso sa aming tatay, Kuya Bono. Mga nanay lang namin ang nakakausap niya. Kung nakakausap man namin siya noon ay kapag lang tumatawag siya sa mga nanay namin at pinapasa lang ang telepono sa amin. Si Rogie sa Maynila na nag-review para sa board exam niya, isinabay niya ang pagtatrabaho sa kumpanya. Ako lang at si Moro ang inuna ang pagtatrabaho sa farm kaya noon nga ay sabay kami ni Moro na nagbiyahe papuntang Nueva Vizcaya. Masaya kong ginawa ang pag-alis ng Maynila noon dahil nung time na yon ay nag-aasaran kami ni Via. Siya ang kasintahan ko noon. That time in 2011 ay 4 na taon na kami ni Via. Pang-apat kong girlfriend si Via at siya lang ang nagtagal dahil bago pa maging kami ay matagal muna kami naging magkaibigan. Same block lang kasi ang mga bahay namin ni Via at pareho kaming aktibo noon sa mga activities ng SK. Naging SK kagawad kasi kaming dalawa. Bubbly ang personality ni Via kaya kapansin-pansin siya pero hindi kasi ganoon ang gusto kong babae. Gusto ko lang demure, mahinhin, parang Maria Clara. Kaya lang bilang kabataan pa noon ay naging mapusok lang kami. Birthday ng SK Secretary, nagkainuman. Konti lang kami noon. Nung may mga amats na kami ay naglaro pa kami ng truth or consequence. Natapatan ng bote si Via. Pinili ang consequence. Game na game siya kahit ang naging consequence para sa kanya ay sumayaw na parang agogo dancer sa nightclub. Patayin niyo ilaw. Di ba madilim sa club? Nakatawa pang sabi niya. Pinatay nga nila ang ilaw kaya mga screen lang ng mga cellphones namin ang tanglaw. Si Chairman, plinay sa cellphone niya yung Careless Whisper. Hiyawan na sila pero lalo pang naghiyawan nung hubarin ni Via ang blouse at maong napalda niya at nagsimula na nga siyang sumayaw na parang stripper sa gitna. Ang ingay nila noon pero ako napanganga at napahanga sa maganda at makinis na katawan ni Via. Nagtapos ang gabing yon na may tama na ako, hindi sa alak kundi kay Via. Kinalimutan ko na noon yung ideal girl ko. Demure, mahinhin, Maria Clara. Mga bagay na wala kay Via. Sinunod ko yung dikta ng puson ko na ligawan siya. Akala ko madali kasi nga easy girl siya sa paningin namin pero hindi pala. Alam ko din na dati na siyang nagka-boyfriend ng basketball player na taga sa amin din. Nagtagal sila pero nagkahiwalay din. At noong ako nga ang nagsimulang manligaw sa kanya sa hindi disenteng paraan ay hindi ako pinapansin. Noong magpaalam akong manligaw sa kanya, ang sagot niya ay, Lucas, libog lang yan. Ikaskas mo yan sa pader. Iyon pala, hindi lang ako ang nagsimulang magkagusto kay Via simula nang mapanood namin siyang nag-stripper dance. 3 pala kami. Kasama pa si Eko, ang guwapings na nakababatang utol ng SK chairman namin. Mas bata si Eko sa amin ng 2 taon kasi that time ay 19 kami, 17 lang si Eko. Si Maynard ni SK Kagawad din yung isa pang biglang nagkagusto kay Via kahit na that time ay may girlfriend pala si Maynard. Na-challenge tuloy ako noon dahil may competition nga. That time ay 3 relasyon na rin ang pinagdaanan ko na nagtapos lang dahil nagkasawaan. Dahil sa determinasyon kong mapasagot si Via ay inaral ko pa kung paano ako makakapasa. Na-challenge ako dahil talagang nagpakipot pa. Ako ang nag-adjust.
Nagpakita ako ng matitinong ugali na hindi naman totoo while siya, yung natural na babaeng lukaret pa rin ang pinapakita niya. Mahigit 1 taon ko siyang tsinaga, Kuya Bono. Halos nagpaalila ako sa kanya kasi sa tuwing may kailangan siya, kahit ano, maski katulong sa pagtatapon ng basura nila, kailangang dumating ako dahil kung hindi, aawayin ako o hindi papansinin. Kasama niya sa pag-shopping or kumain sa labas kapag hindi available ang mga friends niya, go lang ako. Nagagawa ko naman lahat yun kasi nga nanunuyo ako at nag-paid off naman dahil makaraan ng 383 days simula nung manligaw ako'y sinagot ako kaya naging kami na. Pero yung katawan niyang pinagnanasaan ko ay hindi ko pa kaagad nakuha. Ilang beses akong nagtangka pero ayaw niya dahil virgin pa raw siya. Pero nung first anniversary namin, bumigay siya at tama ko. Ako nga ang nakauna sa kanya. Natakot ako noon kasi inasahan kong baka pananagutin niya ako sa nangyari sa amin pero hindi naman niya ginawa. Walang nabago sa estado ng relasyon namin. Kapag gusto kong may mangyari, pahirapan pa rin ang tumiming. Inabot kami ng 4 years pero hindi namin nabigyan ng mas malalim na kahalagahan ang aming relasyon. Wala kaming plano para sa hinaharap. Hindi kami kasing sweet ng iba. Basta kami lang, bahagi lang kami ng buhay ng isa't isa. Yung pagpasok ni Via sa call center ni hindi niya nabanggit sa akin. Napansin ko na lang kapag gabi na, hindi siya nagre-reply sa mga text ko. Magre-reply umaga na. Hindi ko sinasabing ayaw ko ang trabahong yun pero hindi lang ako naging masaya na wala siya kapag gabi at tulog naman maghapon. Sabi ko sa kanya sa text, sa dami ng trabahong pwede mong pasukan, call center pa. Ang reply niya, sa'yo pa talaga galing yan? Oy Lucas, mas okay na to kaysa tambay na kagaya mo. Palamunin ka lang ng mama mo. Yun ang unang pagkakataong nalaman ko na big deal pala sa kanya na hindi ako nagtatrabaho at umaasa pa rin ako sa sustento galing sa tatay ko. Ang totoo, gusto ko talagang magpulis, Kuya Bono, pero business admin nga ang inutos ng tatay ko na kunin ko. Tinapos ko naman, wala akong bagsak pero hindi ko talaga gustong magtrabaho sa opisina. Nagsimula na ako magplano noon na mag-apply sa PNP. Kahit na hindi ako criminology graduate para matigil na ang pagiging tambay ko. Kaso biglang nag-anunsyo nga ng meeting sa mga anak sa labas ng tatay namin. Pagkatapos ng meeting, inaya ko na sina Moro at Rogie sa bahay namin sa Cavite. Doon na sila sa amin natulog. That time ay hindi pa close sina Mama at Tita Mona pero na-curious si Mama tungkol kay Tita Mona nung makita niya kung anong klase mga anak sina Moro at Rogie. Mababait talaga sila, Kuya Bono. Magagalang, mahusay, makisama. Nagpunta nga ako ng Nueva Vizcaya na hindi rin nagpaalam man lang kay Via. Ramdam ko noon ang pagyabang niya kasi nga may trabaho na siya. Ako kahit nakakahiyang aminin ay may pera ako noon kahit na hindi ako nagtatrabaho kasi may share ako sa 40K monthly ng mama ko. Kaya lang talagang nasaktan ako sa pagtawag sa akin ng girlfriend ko na palamunin ng mama ko. Though totoo naman pero akala ko naiintindihan niyang ayoko ng pambabaeng trabaho o office work. Sa Nueva Vizcaya, kina Moro ako tumuloy. Ang ganda ng bahay nila, lumang disenyo pero ang linis sa loob at ang daming halaman sa paligid.
Sabi ni Moro, ilagay ko na daw yung mga gamit ko sa closet pero biglang tumawag si Marufa. Actually, hindi ko alam na siyang tumatawag kasi wala naman ako dating number niya. Nakuha lang niya sa file ko sa office ang number ko. Diretsahan ulit si Marufa noon sa instruction niya sa amin. Bawal akong tumira kina Moro, pati si Moro ay hindi titira sa bahay nila habang nasa test period kami. Sa farmhouse daw ng tatay namin kami titira dahil doon ay hindi kami bisita. Pagtatrabahuan namin ang pagtira namin doon, ultimo pagkain namin. Agad akong napapray noon kasi kanin at prito lang ang alam kong lutuin kaso wala daw bibili. Kung anong meron sa kusina ng farmhouse at kung anong makikita sa paligid ng farm, yun lang ang pwedeng kainin. Except ang mga alagang hayop na kailangan ipaalam muna sa caretaker na si Tatay Julian o kay RJ na anak ni Tatay Julian. Nagpunta kami ni Moro sa farm sakay ng bisikleta niya. Angkas niya ako, 2 malalaking bag ang nasa likod ko dahil si Moro ang nagdadrive. May malaking gate ang farm na hindi naman sarado. Pumasok kami, diretso sa farmhouse at doon ay nakilala namin si RJ na hindi ko inakalang iibigin ko ng tunay at lubos-lubusan. Unang kita ko kay RJ, naramdaman ko yung love agad. Kasi yung feelings ay hindi ko ma-explain. Kuya Bono, si RJ ay babae at nasa kanya lahat ng kalidad ng babaeng pinapangarap ko. Simple, demure, mahinhin, Maria Clara. Ganito ang itsura ni RJ nung una ko siyang makita. Nakaupo siya sa maluwang na terrace ng farmhouse. Nakaupo siya sa malapad na upuang iyari sa tabla. Nakabukas ang radyo, Ilocano drama pero ang atensyon niya ay nakatutok sa kinocross-stitch niya. Ang damit niya noon, blouse na puti pero manipis at mahabang palda na kulay itim at may mga disenyong bulaklak na kulay pink, yellow at violet sa may laylayan nito. Nakadikwatro siya pero kalahati lang ng binti niya ang kita dahil mahaba talaga ang kanyang palda. Dumiretso kayo sa loob. Makikita niyo yung pintuan na may nakadikit na papel at may nakasulat na tagapagmana. Iyon ang kwartong tutulugan niyo. Ito ang narinig namin sa kanya. Nasabi niya yon nang hindi lumilingon sa amin. Sumulyap lang siya noong mapansin siguro niya na hindi kami kumilos ni Moro. Katulong lang ako dito. Bahay niyo ito dahil anak kayo ng may-ari kaya pumasok na kayo sa bahay niyo. Sabi niyang ikinumpas pa ang kanyang kamay sa pintuan ng farmhouse. Maganda si RJ, Kuya Bono. Morena pero makinis ang balat. Mahaba ang kanyang buhok na nakatali lang ng maayos sa likuran. Yung pagkakapusod noon, kitang-kita ang buong mukha. Mukha siyang suplada sa una dahil hindi nga ngumiti sa amin pero noon pa lang talaga, Kuya Bono, ay naintriga na ako sa kanya. Maluwang ang kwartong ibinigay sa amin. Mayroong 4 na single bed na magkakalayo pa ang distansya. Malaki kasi talaga ang farmhouse. Hamak na mas maluwang pa kesa sa bahay namin sa Cavite. Pagkakaiba lang ay yari ito sa tabla at ang bubong ay kugon. Walang kisame pero malamig pa rin sa loob dahil maluluwang ang mga bintana at napapaligiran nga ito ng naglalakihang mga punong kahoy. Kilala mo ba yun, Tol? Tanong ko kaagad kay Moro nung nasa loob na kami ng kwarto. Nakita ko na siya minsan sa baryo pero hindi ko alam na dito pala siya nakatira. Saksi yata eh. Sagot ni Moro, ang saksi sa kanila ay miyembro ng Jehovah's Witness. Pero kalaunan ay nalaman kong Katoliko si RJ. Nakahilata kami ni Moro sa aming mga kama habang nagkukwentuhan ng may kumatok sa pintong bukas naman. May edad ng lalaki ang pumasok, si Tatay Julian, ang katiwala ng farm. Marunong ba kayong magluto?
Ang bilin kasi ni Ma'am Marupa, kayo ang magluluto ng pagkain nyo. Nagkatinginan kami ni Moro, pasado alas 5 na kasi noon ng hapon at sa baryo, oras na ng pagluluto kapag ganong oras. Marunong po, sagot ni Moro kay Tatay Julian. Doon sa likod ang kusina, sabi ni Tatay Julian bago siya lumabas. Bumuntot na rin kami ni Moro sa kanya at sa kusina ay nadatnan namin si RJ na naghihimay ng mga gulay. Ate, saan yung rice cooker? Tanong ni Moro. Tumingin ng diretso si RJ kay Moro. Ading, doon kayo sa native kitchen magluluto at hindi kayo gagamit ng rice cooker or gas stove. Magluluto kayo gamit ang dalikan at kahoy na panggatong. Naramdaman ko ang paghila ni Moro sa braso ko. Para akong nahimasmasan noon dahil nakatitig pala ako sa magandang mukha ni RJ. Maluwag din ang tinawag nilang native kitchen. Kubo yon na kusina at mayroon ding kawayan na mesa at mga upuan. Mayroon doon 3 klaseng kalan. Kalandi kahoy, kalandi uling at kalandi gasol pero bawal naming gamitin ang gasol. Mahirap pero masaya sa pagluluto pa lang. Nung gabing yon, inihaw na talong na may sawsawang kamatis at bagong, sibuyas at konting kalamansi ang inulam namin ni Moro. Yun ay diskarte ni Moro. Pero nagpadigo din si RJ ng ginisang monggo na may talbos ng sampalok, alukon at pritong liempo ang sahog. Nakakatikim din ako ng monggo dati sa Cavite pero iba ang monggo na luto ni RJ. Masarap na medyo maasim. Yung inihaw na talong ni Moro medyo nanibago ako pero kinain ko pa rin. Sa Cavite kasi Kuya Bono talagang sobrang dalang kaming mag-ulam ng gulay at madalas ay chop suey o munggo lang. Kinabukasan simula na ng buhay farmer namin ni Moro. Wala ding alam sa trabahong bukid o tumana si Moro kasi lumaki din siyang may sustento pero kahit papano ay mas may idea siya sa mga trabaho. Ako talaga, ultimong pagtapak sa tambak o pilapil ay first time ko. Marami akong natatandang Ilocano words sa 2 buwan lang na pagtira ko doon Kuya Bono. Yung padigo na nabanggit ko kanina, ang ibig sabihin nun ay ulam na ibinigay ng libre. Nilambong o kinilnat, yun ay nilagang gulay. Parang steam lang. Intuno, inihaw, pero kung slight lang na inihaw, insarabasab naman. Karamihan Kuya Bono ng Ilocano words na natutunan ko ay tungkol sa pagkain at pagluluto dahil alam mo, nung magtagal kami ay tinutulungan na kami ng mag-amang Tatay Julian at RJ sa pagluluto ng ulam namin. And guess what? Sa loob ng 2 buwan na yon, mga 4 na beses lang kami nag-ulam ng karne. Madalas gulay, lahat ng klaseng gulay na dati hindi ko kinakain. Mga gulay na noon ko lang nakita. Lahat yon ay natutunan kong kainin at nagustuhan ko. Lahat ng inabraw, dinengdeng kinilnat, nakasanayan na ng bunganga ko. Napakagaling ni RJ sa pagluluto ng maganong ulam. Madalas, nagpiprito kami ng tilapia at karne ng baboy pero ang mga yon ay sinasahog lang sa mga gulay. Meron din silang dried tinapa. Maliliit na isda yon na matigas. Pangsahog din pero pwede ring iprito. Isawsaw sa sukang may sili pero the best din ang pritong dried tinapa na gagawing sarsyado. Maggisa ka lang ng kamatis, lalagyan ng konting sugar, then ilalagay ang pritong dried tinapa. Naglalaway ako ngayon Kuya Bono dahil sa ulam na yon kasi dito sa Espanya, may 2 magaling magluto ng mga dinengdeng at inabraw pero wala kaming dried tinapa. Sa 2 buwan ko sa Nueva Vizcaya, never akong nainip. Kahit nung trinangkaso ako sa pang-4 na araw ko pa lang doon ay hindi sumagi sa isip ko ang bumalik na ng Maynila o Cavite.
Kasi parang blessing in disguise pa ang pagkakasakit ko para maging close kami ni RJ kasi nga siya ang nag-alaga sa akin. Nanibago lang ang katawan ko sa mamibigat na trabaho at direktang init ng araw habang nagtatrabaho kami sa farm kaya ako trinangkaso. Pina-check up ako ni RJ actually kasi baka daw na dengue na ako pero nag-negative ako sa dengue at plain trangkaso lang talaga. Noong nagkasakit ako, bumait si RJ sa akin. Gusto kong matuwa noong ngumiti siya kahit masakit ang buong katawan ko kasi lalo siyang gumanda sa paningin ko sa kanyang napakasimpleng ngiti pa lang. Kaya lang nalaman kong mas matanda pala ng 5 taon sa akin si RJ at hindi siya simpleng katulong lang doon kundi naranasan niya na ang mag-abroad sa Europe pa, au pair. Umuwi lang siya para makasama ang tatay niya noong iwanan sila ng nanay nila at isinama ang 2 kapatid nito noong 2004. Hindi lang sinagot ni RJ ang dahilan kung bakit iniwan ng nanay niya ang kanyang tatay. Personal daw yon. Napansin kong hindi siya open sa mga personal questions pero natanong ko pa rin noon kung may boyfriend na siya. Meron pa yata? Ganito ang sagot niya. Bakit yata? Nagkakalabaan kami. Hindi ka dinadalaw dito. Nasa Dubai siya. Mahal mo. Tumingin siya sa mga mata ko bago sumagot ng, oo. May iba siya sa Dubai? Muli siyang sumulyap. Akala ko hindi na ulit sasagot dahil tumayo na. Dinampot na ang plato, mangkok at baso sa lamisita, mga pinagkainan ko. Dinadalhan kasi niya ako ng pagkain sa kwarto nung may sakit ako. Bago siya lumabas ng pinto ay narinig ko siyang nagsalita. Naniniwala ako na mahal pa niya ako, Lucas. Naguguluhan lang siya ngayon. Alam mo Kuya Bono, sakitin talaga ako simula pa nung bata pa ako. Maging ang kapatid ko at dati kapag may sakit ako, wala akong gana sa lahat ng bagay. Gusto ko nakahiga lang ako, natutulog. Pero that time, may matindi akong trangkaso pero masigla ang puso ko at nilalagnat din dahil lalo pang uminit ang pag-ibig ko para kay RJ. Tinamaan talaga ako Kuya Bono. Siya talaga yung babaeng pangarap ko at naging challenge noon sa akin ang mapaibig siya kahit mas matanda pa siya sa akin ng 5 taon. Sa totoo lang, hindi halata kasi hindi siya katangkaran. Nasa 5'2" lang siguro siya, ako ay 5'7". Isa pa yung maganda ang kutis niya, hindi radiant sa kaputian dahil may pagkamorena nga. Sa umaga, nagbibilad siya sa gulayan hanggang sa 9:00, nasa arawan siya. Pero after 9, hindi na yan lalabas nang hindi nakapayong. Sa pagka-inlove ko sa kanya Kuya Bono, memoryado ko na lahat ng activities niya, mga mannerisms niya, pati ang tunog ng footstep niya. Pinangarap ko siya, pinanta siya, pero I swear, hindi malaswang pantasya. Ang pantasya ko noon ay kaming dalawang magkasama, parang pelikulang shooting sa baryo, slow motion madalas, kami ay naghahabulan sa burol, nakasakay sa kalabaw, magkasamang namimitas ng mga gulay, nagbabatuhan ng kamatis na overripe. Napaka-OA ko nun Kuya Bono. Mantakin mo, kasama ko siya sa iisang bubong pero siya ang pinapangarap ko. Never as in never pa ako nagkagusto ng ganun katindi sa isang babae. At ang pinakaayaw ko noon Kuya Bono ay ang matapos ang 2 buwan naming pamamalagi sa farm. Kung pwede lang talaga, doon na ako tumira, doon na ako magtrabaho kahit bilang katulong ni Tatay Julian. Nakakainis pa dahil parang ang bilis ng araw noon. Umiyak nga ako nung huling gabi namin doon ni Moro. Alam niya ang dahilan ng pag-iyak ko.
Tumayo siya, lumabas ng kwarto at nung muling bumukas ang pintuan ay boses na ni RJ ang narinig ko. "Ba't nag-iimbot ka daw?" Nagulat ako, inayos ko ang sarili ko, sinubsob ko ang mukha ko sa unan para ma-absorb nito yung luha sa mukha ko. "Hindi, nalulungkot lang ako kasi uuwi na kami bukas." Hindi kaagad siya sumagot pero nung magsalita, "Nalulungkot din ako na aalis na kayo ni Moro pero natsa-challenge ako sa 7 tagapagmana na darating bukas." 7 lang talaga, Kuya Bono, ang darating kinabukasan dahil si Bart na pulis, yung anak ni tatay sa Taga-Albay, ay nagmataas at hindi na raw siya interesado sa mana. "RJ, may itatanong ako sa'yo. Pwede ka bang maging very honest sa isasagot mo?" "Lucas, alam mo bang nagkaka-split ends ang buhok ko kapag nagsisinungaling ako?" Napatingin ako sa kanya kasi hindi ako makapaniwala. Kaso bigla siyang tumawa. Natawa din ako sa saya dahil noon ko lang narinig ang tunog ng tawa niya. Tumawa kaming sabay pero naiyak ulit ako. "Oh, bakit na naman?" Alalang tanong niya. "Ikaw si RJ, mahal na kita eh. Alam mo, bawat bagay tungkol sa'yo, gustong gusto ko. Pangarap ko ang isang katulad mo, unawain mo naman yun." "Ay sus Lucas, ang OA mo." "Hindi pagiging OA to, RJ. Alam mo kung ibang babae ka lang, kanina pa kita niyakap. Sobrang taas lang kasi ang respeto at pagmamahal ko sa'yo kaya ako ganito. At nasasaktan ako kasi magkakalayo na tayo." "Oh, halika, yakapin mo ako." Sabi niya pero siya pa ang lumapit at iyumakap sa akin pero habang magkayakap kami, narinig ko siyang nagsalita. "Nakababatang kapatid lang ang pagmamahal ko sa iyo, Lucas. May mahal kasi ako. Matagal na at mahal na mahal ko pa rin siya hanggang ngayon." Pagkasabi niya nito ay kumalas siya sa pagkakayakap sa akin pero muli pa rin nagsalita habang diretso ang tingin sa mga mata ko. "Nagkakalabuan kami ni Ray ngayon, Lucas, pero hindi pa ako sumusuko. Naniniwala ako na sinusubok lang ng Diyos ang katatagan namin sa sumpaan namin. Lucas, sagrado ang relasyon namin ni Ray. Siya ang unang boyfriend ko at gusto ko na siya na rin ang huli. Dinadalangin ko yun pero kung hindi talaga pwede, kung talagang hindi kami para sa isa't isa, hindi pa rin ako basta papasok sa isang relasyon para lang makaganti o makamove on ka agad. Maghihintay pa rin ako sa susunod na bigay ng Diyos sa akin. At ikaw naman, sabi ni Moro, may girlfriend ka daw sa Cavite. Kung hindi wagas yung pag-ibig mo para sa girlfriend mong yun, palayain mo siya para bigyan ka ng Diyos ng naaangkop sa'yo. Maniwala ka sa akin, Lucas. Nakikinig ang Diyos kahit tungkol sa pag-ibig ang dalangin mo." Kinabukasan, Kuya Bono, ay umalis na nga kami ni Moro ng farm. Umuwi kami sa bahay nila pero hindi pa muna kami lumuwas ng Maynila. Nakita namin ang van na naghatid ng mga kapatid namin sa ama, kasama din doon ang nag-iisang kapatid kong si Billy. Kinagabihan nagpunta kami ng farm hindi para ma-meet ang mga kapatid namin sa ama kundi para makita ko si RJ pero tulog na siya. Nakalimutan kong 8:00 lagi ang tulog niya. Nakijamming na lang kami saglit noon sa ilan sa mga kapatid namin sa maluwang na terrace. Si Billy noon ay may kasamang 2 babae na mga anak ni Papa sa Marikina. Yung iba ay kanya-kanya. Sa grupo ni na Billy kami lumapit. Nanghingi sila sa amin ng tips kung paano namin kinaya ang test sa farm. Iba yung mga levels nila, mga feeling mayaman talaga. No wonder kung bakit na-enjoy ng kapatid kong si Billy ang company ng 2 taga Marikina dahil isa din siyang feeling rich. Tinatawan ko nga si Billy noong nagre-reklamo siya dahil mahina daw ang signal ng data at bakit daw walang wifi. Ang sabi ko sa kanya, "Tol, bibili ba ako sa'yo kapag nagtagal ka dito ng 1 linggo?"
Kinabukasan ay lumuwas na kami ni Moro dahil galit na si Marufa. Dumiretso kami sa amin sa Cavite upang makita si Mama. Sa bahay kami kumain ng hapunan. Nasarapan naman noon si Moro sa luto ni Mama na sisig, pero hindi ko nakaligtaang ikwento kay Mama na natutunan ko ng kumain ng gulay. Dinengdeng, pinakbet, maging simpleng nilagang gulay na sinawsaw sa bagoong na may kamatis o kalamansi. Natuwa si Mama noon pero natigilan siya at nalungkot. Noon ay naikwento niya sa akin kung bakit sa kanilang 5 magkakapatid ay siya na lang ang buhay. Kwento ng Mama ko, sinisi daw siya ng biyanan niya kung bakit naging maiksi ang buhay ng mga kapatid ko kasi noon, mahirap lang daw ang buhay namin at ang pinapakain sa amin ay mga noodles, dilata. Hindi ko matanda ang kumain kami ng gulay noon maliban sa munggo na ayaw naman ng mga kapatid ko. Kaya anak, since natutunan mo ng kumain ng gulay, ituloy-tuloy mo na ha. Sa Maynila, sa hotel sa Taguig na pagmamayari ng kumpanya ng tatay namin kami tumira. Hindi siya sosyal na hotel, nasa 3-star lang siya. Nangako ako kay Moro na kahit hindi ko gusto ang office works ay pagbubutihin ko pa rin. Mas bata sa akin ng 1 taon si Moro pero sa 2 buwan naming magkasama sa farm ay madalas kong maramdaman na nagiging kapatid na nakatatanda ang turing niya sa akin. Kalmado lang ang approach niya pero nandun yung pag-uubliga na para naman sa ikabubuti ko talaga. Kaya lang that night sa hotel, since magkahiwalay kami ng kwarto ni Moro ay bigla akong nag-init kaya tinawagan ko si Via. Hindi niya sinasagot pero nag-text siya. Naka-duty ako, buhay ka pa pala. Ganito ang reply niya. Medyo napahiya ako sa totoo lang kasi sa 2 buwan ko sa Vizcaya ay minsan o 2 beses ko lang siyang nakumusta. Noon lang may sakit ako. I miss you. Ganito ang reply ko sa text niya. Alam kong inabatan niya ang reply ko kasi nag-reply ka agad siya ng ganito. We need to talk, Lucas. Magkita tayo bukas na umaga. Tungkol saan? First day ko sa office bukas eh. Okay, sige, wag na tayo magkita. Mag-break na lang tayo ngayon na. Noon ay naalala ko ang sinabi ni RJ. Kung hindi raw wagas ang pag-ibig ko para sa girlfriend ko, palayain ko na para bigyan ako ni Lord ng naaangkop sa akin. Kaya ang naging reply ko kay Via ay, sige, break na tayo. No hard feelings ha. Thank you for everything, Via. Wish ko ang happiness mo with the better partner. Yung message ko para kay Via, Kuya Bono, ay hindi ko masyadong pinag-isipan. Sige, break na tayo. No hard feelings ha. Thank you for everything, Via. Wish ko ang happiness mo with a better partner. Hindi ko masyadong pinag-isipan pero ako ang tinamaan. Binasa ko kasi ulit nung masend ko na at noon ko palang naramdaman na nasa akin pala ang pagtanggap na hindi rin ako naging mabuting partner sa kanya. Which is true. 4 years na relationship, Kuya Bono, natapos lang ng ganon. Bahagya akong nalungkot at nakonsensya kaya lang napagtanto ko na tama lang yun dahil nga sa wish ko makatagpo siya ng ibang mas higit sa akin. Ewan ko kung bakit ganun ko kamahal si RJ at pati mga salita niya sa akin ay ginawa kong Biblia. Naghintay talaga ako ng babaeng mamahalin ko kagaya ng pagmamahal na naramdaman ko para sa kanya. Sa kumpanya, sa office immersion namin, ang daming magaganda pero si Moro lang ang nagka-jowa dahil sa bawat isa sa kanila ay hinahanap ko ang kalidad na meron si RJ. Naboring ako sa mga office works as expected pero pinilit kong gustuhin at pagbutihin. Kaya naman nagulat pa ako dahil matapos ng 2 buwan, muli kaming miniting ni Marufa at sinabi nitong ako ang top-notcher sa 2 larangan, sa farm at sa kumpanya, and for that ay mas malaki ang mamanahin ko kumpara sa iba. Plus, pwede ko pang makasama si tatay kung gusto ko dito sa Espanya. At iyan ang dahilan
kung bakit ako narito. Hindi ko nalang babanggitin ang tungkol sa minana ko kasi confidential yon. Ganon din naman sa mga kapatid ko, hindi ko rin nalaman kung alin ang mga napunta sa kanila, kung magkano ang perang binigay. Basta yung farm sa Vizcaya, 50% nun ay nakuha ni Moro. 50% ay napunta sa akin. Kasi kaming dalawa ang may pinakamataas na assessment score mula kay Tatay Julian. August 2013 noong magpunta ako dito sa Spain. 3 days lang akong tumira sa mansyon ni Tatay. Matibay na ako noon kasi nakayanan ko ang 3 araw na kasama ang orihinal na pamilya niya. Hindi naman nila ako inaano kasi hindi nga nila ako kinakausap at ako'y parang hangin lang. Okay na rin yun kasi nakasama ko nga si Tatay ng 3 araw sa kanyang sariling tahanan, pero walang drama dahil ang totoo, puro trabaho lang ang aming pinag-usapan. Pinagpili ni Tatay kung saan ko gustong magtrabaho. Sa Valencia kung saan naroon ng bahay at ilang businesses nila, o dito sa Barcelona sa kumpanya ng kaibigan niya na dati rin niyang kasosyo sa negosyo niya. Pinili ko dito Kuya Bono kasi sa lahat ng business sa Valencia ay hawak ng mga anak niya at normal lang sa akin na mawalan ng ganang ma-associate sa mga anak niya. Alam mo Kuya Bono, nauunawaan ko ang mga anak ni Papa na piniling huwag dumikit sa ibang anak, lalo na sa mga anak sa labas kasi sa totoo lang, doon mo makikita kung sino ang may pagpapahalaga sa dignidad at kahihiyan. Sino ba naman kasing anak ang tuwang-tuwa pa na ang dami niyang kapatid sa labas? Kami ni Moro at Rogie, nagkataon lang siguro na pareho kami ng mga ugali pero sa totoo lang, nung una ko silang makita at nakagaan kaagad sila ng loob, hindi naman bilang kapatid yung naramdaman ko sa kanila kundi kaibigan. Hanggang ngayon Kuya Bono, mas nararamdaman kong best friend ko si Moro kesa kapatid at sa tingin ko mas okay yun. Ano sa tingin ninyo? Anyway, dito sa Barcelona ay tila iginuhit ng tadhana na dito ako mapunta kasi una, ang naging trabaho ko ay talagang gusto ko. May 3 negosyo si Tio Alfonso dito. Siya ang half Pinoy, half Spanish na kaibigan ni Tatay. Mayroon siyang IT company, General Services at Security Agency at dito sa Security Agency ako napunta. Nung una, nasa office ako pero after 8 months lang ay inilipat ako sa operations. Doon ako mas natuwa kaya pinagbuti ko pa ang trabaho ko hanggang sa at this point in time ay nasa field supervision na ako. Yung tinirhan kong kondo nung una ay pagmamay-ari din ni Tio Alfonso. Maganda, top rated pero napaka-boring para sa isang binata, lalo na sa kagaya kong hindi pa noon bihasa sa Spanish. 1 taon akong nagtiis sa kondo hanggang sa naisipan kong maglakad-lakad dito sa El Raval. Mayroon kaming 3 kliyente dito sa Catalonia kaya madalas ako dito pero hindi ko pa napasok ang mga eskinita dito sa El Raval. May makikipot na daan dito pero malinis, hindi kagaya ng mga eskinita sa Maynila. Mga lumang buildings ang nandito pero madalas kong mapansin na maraming tao dito sa area na to na hindi naka-business attire. Kaya inisip kong residential area ito. At tama ako. Marami palang apartments dito.
Pero hindi kagaya ng mga apartments dyan sa atin na isa o dalawang palapag lang at may sarili pang gate. Dito ay building, parang condo rin, pero dito sa nakuha kong apartment ay 5 palapag lang. Itong unit ko ay mayroon lang isang kwarto, katamtaman ng laki ng living room at dining, maganda ang kusina at may maayos na banyo at laundry area. Yung HR manager namin ay nireject ang application ko for transfer of accommodation. Rumekta ako sa presidente, si Tio Alfonso, at nginitian lang ako sabay sabing, tumira din ako doon nung binata ako. Maraming chicks doon pero iho, alam mong hindi safe ang El Raval. Kailangan ng pag-iingat. Tama si Tio Alfonso, mapanganib nga dito sa El Raval. Sa Bahos kung saan ako nagmula, tahimik ang buhay ko. Pero dito sa El Raval, nung araw pa lang na nag-aayos ako ng mga gamit ko kasi bagong lipat ako, wala pa akong aircon noon kaya binukas ko ang bintana, ay kaagad kong nasamyo ang isang pamilyar na amoy na nagdulot sa akin ng paglalaway. Amoy ng inabraw na may sahog na pritong isda. Tumanaw pa ako sa bintana ng kusina at alam kong sa kabilang bintana ng kabilang unit ay kusina din. Sa isip ko noon, sigurado, Pinoy ang kapitbahay ko. Noong mga sandaling yon na nag-aayos pa ako ng mga gamit ko ay bumalik sa alaala ko si RJ at ang araw-araw naming buhay ni Moro noon sa farmhouse. Alas 6 ng gabi noon, alas 12 ng tanghali dyan sa Pilipinas. Tinawagan ko si Moro na noon ay busy sa pagpapatayo ng apartment sa Solano. Investment niya mula sa namana niyang pera. Alas 12 ng tanghali noon dyan, alas 6 ng gabi dito. Kinuwento ko lang yung naamoy ko sa kapitbahay. Ang sabi niya, kumatok ka tol, baka may dalagang Pilipina dyan. Sinunod ko siya, Kuya Bono. Kumatok nga ako pero isang may edad ng babae ang nagbukas ng pinto. Espanyol pa nung kausapin ako pero nung matitigan ako, Pilipino ka? Opo. Bakit ka kumatok? Anong may paglilingkod ko sa'yo? Sinunod ko lang po yung sinabi ng kaibigan ko sa Pilipinas na kumatok ako. Naamoy ko po kasi yung niluluto nyo. Naalala ko po yung pagkain dati namin sa Nueva Vizcaya. Taga Vizcaya ka? Di Ilocano ka garud? Ay, hindi po. Doon ko lang po naranasan ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko sa Vizcaya. Taga Cavite po ako. Ganun ba? Akala ko Ilocano ka. Ilocano kasi kami. Taga Pangasinan naman kami, Kalasyaw. Gusto bang kumain dito? Halika anak, pumasok ka. Siya si Mama Erlinda. Siya ay tiyahin ng misis kong si Annaliza. Yes, Kuya Bono, may asawa na ako ngayon at magkakaroon na rin kami ng unang baby very soon. Nung time na makilala ko si Mama Erlinda ay nandyan pa sa Pilipinas si Annaliza. Si Kuya Froilan ang kasama ni Mama Erlinda dito noon. Bunsong anak niya si Kuya Froilan na dito rin nagtatrabaho. Biyuda na si Mama Erlinda. Mayroon siyang 7 anak. Ang kanyang panganay ay isang pulis dyan sa Pangasinan at doon nagpaalila noon si Annaliza para lang makapag-aral. Noong time na yon na going 27 na ako ay 25 na rin si Annaliza pero hindi pa nakakatapos ng college dahil pahinto-hinto nga. Anak siya ng mama niya sa pagkadalaga. Isang Bisaya ang tatay niya pero mahirap din ang buhay sa Davao. Ang mama naman niya ay muling nag-asawa ng mahirap din kaya para makapag-aral ay namasukang katulong sa panganay na anak ni Mama Erlinda. Noong may trabaho pa daw si Mama Erlinda ay siya ang nagpapaaral kay Annaliza. Pero dahil may edad na ay pinagretiro na kaya nawala na ng source of income.
Umasa na lang siya sa anak niyang bunso. Hindi raw siya talaga nakaipon dahil halos lahat daw ng sinusweldo niya noon ay pinapadala niya sa mga anak niya dyan sa Pilipinas. Noong makilala ko ng lubusan ni Mama Erlinda, nagreto siya sa akin ng mga anak na dalaga ng mga kaibigan niya dito sa Espanya pero wala akong natipuhan sa kanila. Mga sosyal kasi, parang ka-level ng mga kapatid ko sa ama sa original niyang asawa. Ang sabi ko kay Mama Erlinda, dalagang Pilipinang-Pilipina ang gusto ko. Simpleng-simple at marunong magluto ng mga ulam ng Ilocano. Kagad niyang naisip si Annalisa, meron akong pamangkin kaya lang nasa Pangasinan. Ipinakita niya sa akin ang Facebook pictures ni Annalisa at unang tingin ko pa lang sa profile picture ni Annalisa ay nasabi ko ng, "Pwede, Mama Erlinda." Nakatayo si Annalisa sa harap ng Lourdes Grotto sa Baguio. Mahaba ang bestidang kulay olive green at naka-sweatshirt pa siya ng kulay light yellow. Yung ibang pictures niya, napakasimple din. Wala akong nakitang naka-short siya o nakapalda ng maiksi. Conservative looking talaga siya. Inad ko siya, chinat din siya ni Mama Erlinda pero kinabukasan ko pa nabasa ang reply niyang, "Karubang ko ano ni Mamang Sir?" Sa Tagalog, "Kapitbahay mo daw si Mama Sir?" Sa ganun lang nagsimula ang ugnayan namin ni Annalisa. Kulang 2 taon bago kami nagkita. Sa 2 taon na yon, niligawan ko siya sa Messenger. Hindi niya ako sinagot, Kuya Bono. Gusto daw niya sa personal kasi baka daw iba ang damdamin niya kapag magkaharap na kami. Umuwi ako nung 3 taon ako dito. Nagkita kami sa Dagupan City kasi doon nakatira ang pulis na anak ni Mama Erlinda. Tama si Annalisa, Kuya Bono. Magbabago nga ang damdamin kapag magkaharap na kasi noong makita ko siya sa personal, naramdaman ko yung kagaya ng naramdaman ko nung una kong makita si RJ. Love kaagad kasi hindi ko ma-explain yung damdamin ng sobrang paghanga at ang maganda, na-kumpirma din ni Annalisa ang damdamin niyang mahal nga niya ako kaya sinagot niya na ako. Alam mo, Kuya Bono, muli kong naalala noon si RJ tungkol sa sinabi niyang wagas na pag-ibig, hindi mapusok at nakakapaghintay. At siya, si RJ, ay nararapat lang napakasalan ni Kuya Ray, ang boyfriend niyang hinintay at pinaglaban. Wagas nga ang pag-ibigan nila, kasing wagas din ang pag-ibig namin ni Annalisa sa isa't isa. Tinulungan kong makatapos ng pag-aaral si Annalisa. Makaraan ng 1 taon mula nung makatapos siya ng kolehiyo ay umuwi kami ni Mama Erlinda. Sinundo namin si Annalisa dahil si Mama Erlinda na Spanish citizen na noon ang parang sponsor ni Annalisa. Sa Pangasinan ay sa bahay ni Mama Erlinda sa Kalasyaw kami tumira at doon ay nabubusog din ako lagi sa masasarap na ulam na ninuluto ni Annalisa. Mga dinengdeng, inabraw ng iba't ibang gulay. Doon ko first time na natikman ang labong na may saluyot at bulaklak ng bagbagkong, may sahog din na pritong bangus. Mas marami silang alam na luto sa Pangasinan, Kuya Bono. Mas marami din silang gulay. Doon lang din ako nakatikim ng bunga ng singkamas kung tawagin nila pero mukha naman tong snow beans. Meron pa silang parda at bulaklak ng katuray. Hindi ko siya masyadong gusto, yung bulaklak ng katuray pero gustong gusto ni Mama Erlinda. Dito na rin kami nagpakasal ni Annalisa sa Espanya at ngayon ay pareho kami naka-leave sa mga trabaho namin. Naka-maternity leave siya,
naka-paternity leave naman ako kasi 2 buwan lang ay isisilang na ng asawa ko ang unang bunga ng wagas naming pagmamahalan. Dito pa rin kami nakatira sa El Raval. Kapitbahay namin sina Mama Erlinda, kaso may apo na rin siyang inaalagaan kaya hindi ko pwedeng iasa sa kanyang asawa ko. Nag-leave din ako para maalagaan at mabantayan siya hanggang sa manganak siya. Lagi siyang natutulog, Kuya Bono, at ayaw niya ng maingay kaya heto ako, tahimik lang ding nagtatype sa laptop ko nitong kwento ng buhay ko. At marahil alam niyo na siguro kung kaninong kwento yung sinabi kong nag-udyok sa akin para magpadala din itong kwento ko. Ano, alam niyo na? Siya yung mama na maraming asawa. Sana, Kuya Bono, ay mabasa mo rin at ma-upload sa alinmang channel mo itong kwento ng buhay ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Lucas. Lucas, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong napakagandang kwento. And of course, hindi yan perfect and at least nagpakatotoo ka dun sa damdamin mo. Particularly, ang bashing point talaga sa'yo ay yung relationship mo kay Via, which is siguro hindi ka pa masyadong mature noon at saka depende nga sa pagkakakilala mo sa kanya at saka sa want mo sa kanya. So, sa tingin ko hindi ka masyadong mababash dyan. Kagaya ng karaming bash na natanggap nung kwentong naging reason kung bakit mo naisulat yung kwento mo. Okay, marami talaga doon at syempre mostly girls kasi ang nang bash kasi syempre alam mo naman yung mga girls, 'di ba? They should not be treated like kailangan ma-treat mo sila na sila lang nag-iisa, hindi ba? Well, again, thank you so much, Lucas. Very inspiring and sana dumami pa ang kagaya ni RJ at ng wife mo ngayon na mga babaeng prim and proper, not necessarily Maria Clara kasi high-tech na tayo ngayon, pero sana yung respeto sa sarili, hindi ba? Yung pagdadamit ng tama, medyo kailangan nating i-consider pa yon. Pero sometimes yung pagdadamit ng babae is on how they make themselves feel good eh. Hindi mo sila matuturo ang maging conservative kung hindi nila nararamdamang kailangan magpa-conservative. At hindi natin sila pwedeng husgahan ang pagkababae nila dahil lamang sa suot nila. Okay? Pero trip mo yan, di ba? And alam ko na marami pa rin naman mga lalaki ang gusto yung mala Maria Clara. Okay? Congratulations, natupad mo yung pangarap mo sa katauhan ng misis mo ngayon. And again, thank you for sharing your story. At ngayon sa ating shoutout mula sa nagdaang kwento ni Emilio. Rosita, shoutout to you. Ganun din kay Rod, kay Boss Aim, shoutout to you. Margie Tumbali ng Hong Kong, shoutout to you. Rosita, shoutout to you. Arlene Baluang, magandang oras sa iyo, Arlene. Pa-shoutout kuya, salamat from Alfonso Lista, Ifugao. Siya si Genesis Bonisilio. And Mavic Ponseca, shoutout to you. Ay, bago salamat kay Bono. Shoutout sa pamilya ko sa Ramon Isabella, family Rara from Eliza Joy, etang ng Hong Kong. Shoutout to you. Good day, Kuya Bono. Pa-shoutout po sa family ko sa Kadaanan, Solana, Cagayan. Baltazar family, miss ko na kayo, from Daisy Baltazar, listening here in Kuwait. Ingat dyan. Kumusta, Kuya Bono? Salamat sa bagong upload. Sabi ni Boss Ames, maraming salamat. Sana okay ka din. Good morning, Kuya Bono. May papakinggan na naman while naglalaba. I was listening po dito sa Qatar. God bless you also, April Aduro. Dali Kabuyadaw, shoutout to you. Ganun din kay Jovelyn Kafirma.
And Julius Paladin, pa-shoutout po habang gumagawa ulit ng diorama. Kayo po palagi kong pinapakinggan kapag gumagawa ko from Solano, Nueva Vizcaya. Julius, meron ka bang anong tawag dito? YouTube channel or Facebook page kung saan ko pwedeng mapanood yung mga ginagawa mong diorama? I like that kasi graduate ako ng architecture. I love that kind of art. Pero hindi lang ako matyaga kasi matagal talagang gawin yan and it should be realistic. Please share us kung meron kang YouTube channel o kaya ay Facebook page, Julius Paladin. Daiselin Ferrer Bidanya of Doha, shout out to you. Hi Kuya Boro, pa-shout po from Nueva Ecija, Saudi Arabia. May papakinggan na naman habang nagtatrabaho. God bless po, inshallah this month makakauwi na. Sana nga Annabelle Darapiasa, shout out to you. Salamat Emilio, hello Kuya Boro, magandang hapon, sabi naman ni Ana Marie Pineda. Ana Marie. Jomar Buya, shout out to you engineer, kumusta ka na? Agyawan man ni Kuya Bono, iti barong upload. I was listening here while working here in Malaysia from Love Leia Krabahal. Hi Kuya Bono, pa-shout out naman po from Saudi Arabia. Listener mo ako since 2012. Sabi ni Rochelle De La Cruz, shout out to you. Wow, pa-shout out Kuya Bono from Hong Kong. Tagapakinig mo ako sila mula sa radyo ka pa. Nagwo-work from Kabagan Family Balabo at mga Junakis ko Justin Ivan at Christian Love, yung mga anak from Mary Ann Balabo. Shout out to you. Flor de Liza Mabuti, shout out to you listening and waiting sa mga story upload mo from Taiwan. Maraming salamat Flor de Liza. Eto, this is from Taiwan. Bigay ito ng a wife ng aking pamangkin. Maraming salamat Rona. Hey, pa-shoutout kuya sa listener here from Madrid, Spain. Marceline Tavia, shoutout to you. Hi Kuya Bono, salamat sa pag-upload ng mga bagong kwento. I was listening here in UAE, Sharjah from Ernagalam. And Noemi Joaquin, number 36 likes Kuya Bono. Tama Kuya Bono, ang gugulo nila, nakaka-stress sila. Noemi Joaquin. Thank you Kuya Bono. Sa news stories, Aurelia Simon Eugenio from City of Ilagan, Isabela. Maraming salamat Aurelia Simon Eugenio. Hi Kuya Bono, listening here in Saudi Arabia from Cagayan Valley po ako. Masaya ulit ako. Masaya ulit araw ko dahil may papakinggan ulit ako Kuya Bono. Malaki talaga ang tulong sa aming mga OFW ang programa mo. God bless you too, Laika Amaki. Jomar Kitola, pabati naman po kami dito sa Dubai. Lagi nakikinig sa iyo lagi at sa asawa ko na si Jean Ras Farnasio. Shout out to you Jomar and your wife Jean. Shout out kay Paulina Gaviola. I love you mama, listening from Madrid, Spain. It's from Katrina Ente. Shoutout dito sa Saudi Arabia, Kuya Bono, from Daisy ng Isabela. And hi Kuya Bono, greet mo naman birthday ko sa June 14. Shay Manipon from Dauma, Balacat, Pampanga. Ano na ba ngayon? Ay, June 20 na. Belated happy birthday to you, Shay Manipon. And thank you sa bagong upload Kuya. May papakinggan habang nakagkukuskos. Pa-shoutout po kay JR Hernandez ng Hitachi, Japan. Salamat Kuya from Levelin Flores. Shoutout sa family ko sa Calao, Peña Blanca, Cagayan at sa papa ko sa Linao, Ispo. Listening here in Kuwait. It's from Carmina, Calayan, Bawit. Pa-shoutout from Isabela, sabi naman ni James Well Manuel. James Well Manuel. Nice naman ang name mo. Thank you na marami, sabi naman ni Jackie Rumbawa. Si Ree. Shoutout to you, Sarabia Panega. Shoutout to you. Sa dami ko na ata na subscribe, di ko na nakikita notif ang bawat post mo Kuya Bono. Sarabia Panegas, baka nga. Ganon talaga. Kakauwi lang galing ng work Kuya Bono, isa akong factory worker dito sa Pampanga. May papakinggan naman habang nagsasaing di kompleto ang araw kapag hindi napakinggan. Jonah Del Farinas, maraming salamat. Yay, may bagong kwento ulit. Shoutout from Isabela, sabi naman ni Clarissa Bayukan. Clarissa Bayukan. Shoutout Papa Bora, always listening here in Pangasinan. Mula naman kay Rochelle Ann Ulip. Yes, may papakinggan na naman. Bagong upload, salamat kay Bono from Ali Gumaru.
Maricel Butakan, thanks Kuya Bono sa bagong kwento. Always bangers here. Happy listening here in Cyprus. Good day po sa ating lahat. Shoutout to Kuya Bono, Odlus family ng Kalawakan, Rizal, Kalinga at Agurin family ng Dagupan, Tabuk City. Iyaman Kuya Bono, iyaman din Marilu Odlus. Divina Bala, shoutout to you. Tama ang hint ko sa una pa lang na si Marilyn na makakatuloy niya sa huli. Ang saya ng barkada nila, napapangiti ako habang nakikinig from Jane Samson. Kumusta ka na? Mag-share ka rin ng part 2, Jane. And shoutout kay Baro from Nueva Vizcaya, sabi naman ni Daniel Pogi. And cute ng story, sabi naman ng hindi ko mabasa, JJJBBB444. Ito ang pinapakinggan ko pag nagwo-work ako. Pag wala namang update, I listen to crime stories, sabi ni Vance City 08. Nagmayat ato'y kwento Manong M, sabi naman ni Zane Lou 0406. Ayun na. Wow, nice story. Pa-shoutout Kuya solid listener here in Saudi. Shoutout na din sa family ko dyan sa Bangag City of Ilagan. Loris Carubanga. Nalate ako today, sabi naman ni Maria Angelique Orteza. Shoutout to you. Shoutout Kuya Bono, I've been listening here since CLS days. Boss Makoy and Ira. Ang ganda ng kwento at solid na friendship. Update po next time. Sure? Yeah, pa-follow up natin yan. And hello Kuya Bono, I was listening here in Saudi Arabia. Shoutout naman sa lahat. Ay, hindi pala. Tintin Gamon, shoutout to you. Tintin Gamon. Erica Jane Andres, shoutout to you. Thank you sa bagong upload Kuya Bono. Shoutout po IV Palingayan ng Hong Kong. And hi Kuya Bono, salamat sa bagong upload. Kumusta sa Bitonio family dyan sa Masgad, Surigao. Laging nakikinig dito sa Greenland po. Salamat Rica Bitonio. And listening here in UK, hi Kuya M. Where are you in UK? Rubilin Bacani. Pakiusap naman, o ulitin ko, pakiusap sa mga story senders, hindi naman po siguro masyadong abala sa inyo kung gayahin nyo yung ibang story senders na nagre-reply sa mga comments sa story nyo. Okay? Please lang. Pangarap na pag-ibig, kwentong bayan lang kasi takot ipakita yung mukha. Actually, nakikita ko kasi required na ipakita ang Facebook at picture sa amin para maniwala kaming totoo yung kwento nila. Pero pag hiniling nila na huwag ipakita sa listeners ay nire-respeto namin yan. Kaya ikaw, Jonathan Marqueses, in case na mag-share ka rin ng kwento mo at ayaw mo na ipakita namin yung pictures mo, ay hindi namin ipapakita. Okay? Sabi pa niya, bobo ako kaya nga di ko alam pasa story ng buhay ko kay Papa Bono. Ay, basta nakakapag-comment ka, nakapagsulat ka, kaya mo nang i-share yan. Madali lang yan, hindi ba? Unahin mo lang yung pinakamalayong naabot ng alala mo nung bata ka pa. Like for example, yung story sender sa KNBK. Okay? Tinuruan lang namin siya kung paano niya simulan yung kanyang kwento. At ang pinakamalayong naalala niya ay yung masunog yung bahay nila dahil sa kanya. So nasimulan niya na yun kung paano nangyari. Nagtuloy-tuloy na hanggang sa kasalukuyang buhay niya. Ganun lang yon ang technique na alam ko, na effective naman sa tingin ko. Although lumang style yung alam ko, mas maganda yung atake ng ibang story senders natin. Basta sa tingin ko safe na kapag naalala mo yung sinimulan mo yung kwento mo sa pinakamalayong naaalala ng iyong gurita. Okay? Nung bata ka, and then magtutuloy-tuloy na yan, tuloy-tuloy hanggang sa kasalukuyan. So sa tingin ko hindi talaga mahirap ang i-share ang inyong mga kwento. Okay? Walang bobo-bobo dyan, basta malinaw pa sa alaala mo kung ay yung mga nangyari sa buhay mo dati. Okay? So again, muli, maraming salamat mga kaabang for sharing your time sa ating programa. At sa iyo, Lucas, thank you again for sharing and may God bless us all.